3-second rule. Ano nga ba ito at para saan? Iyan ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Feed TV, sharing information. Sa pagkakataon nito, 3-second rule, yan ay ibabahagi ko sa iyo. Sa 3-second rule, mga ka-fixit, ito yung in driving is a guideline that helps drivers maintain a safe following distance behind the vehicle in front of them. So yung 3-second rule, magagamit natin ito para magkaroon tayo ng safe distance dun sa sasakyan na nasa unahan. 3-second rule, paano mga ba natin ito gagamitin? 3-second rule, pipili tayo ng fixed point sa kalsada na kung saan pagdaan sa sasakyan na sinusundan natin ay magbibilang tayo para malaman natin kung may safe distance ba tayo dun sa sasakyan na nasa unahan. Paglampas ng bus na yun dun sa McDonald's, magbibilang ako 1,001, 1,002, 1,003. So, bago pa ako makarating ng McDonald's, ay natapos ko na yung 3 seconds na bilang. So, ibig sabihin, lampas ako dun sa 3-second rule at meron tayong mas malaking distansya or mas safe na distansya dun sa bus na sinusundan natin kanina. So, I assume yung ginawa kong bilang kanina is 4 seconds, mga ka-fixit. Kaya po natin ginagawang ang bilang is 1,001, 1,002, 1,003 para makasiguro po tayo na 3 seconds po yung bilang natin. Yung 3-second rule na yan, magagamit po natin for safe driving all throughout sa duration ng ating pagmamaneho. So tandaan po natin, the rule suggests that you should stay at least 3 seconds behind the vehicle ahead of you to give yourself enough time to react in case of vehicle suddenly stops or slowdowns. Okay? Yung sinabi ko nga kanina, pick a fixed point while driving. Choose a stationary object on the side of the road like a sign, tree, or a bridge. Observe the vehicle ahead as the rear of the vehicle in front of you passes the chosen fixed point. Start counting 1,001, 1,002, 1,003. Check your distance if you reach the fixed point before completing your count of 3 seconds. You are too close to the vehicle, you should increase your distance. So sa 3-second rule, mga ka-fixit, bibilang tayo ng 3 seconds after malampasan ng rear ng sasakyan na sinusundan natin yung fixed point na napili natin. Okay? So pag inabot natin yung fixed point na yon, after the count of 1,003, ibig sabihin 3 seconds ang distansya natin doon sa sasakyan na nasa unahan, and very safe na yon, mga ka-fixit. So yung importance ng 3-second rule, safe reaction time. Yan, maintaining this distance gives a driver sufficient time to react to sudden stopping or actions taken by the vehicle in front, such as braking, swerving, or unexpected hazards on the road. Yan. Adapting to conditions. Yan. You may need to increase this distance in certain conditions like bad weather, heavy traffic, or driving at higher speeds. In adverse conditions, consider a 4-second or greater following distance for added safety. Yan. So, defensive driving. Yan. Isa pang benefit ng 3-second rule. The 3-second rule is a fundamental principle of defensive driving, encouraging drivers to be proactive. Ayan, encouraging drivers to be proactive, napaka-importante nito, about their safety and that of others on the road, mga ka-fixit. So yan. So yung 3-second rule, hindi lamang yan ginagawa tayong defensive driver, kundi a proactive driver na din, mga ka-fixit. So sa pagkakataon na ito, yung sinusundan kong Mitsubishi Expander, ayan, may tile depot. Paglampas niya dyan, yung rear ng kanyang sasakyan, magbibilang ako 1,001, 1,002, 1,003. So yun, nalampasan ko yung tile depot bago ko pa matapos yung pagbibilang natin. So ibig sabihin, less than 3 seconds yung aking distansya dun sa sasakyan na nasa unahan. So I will adjust kapag nagkaroon na ako ng pagkakataon. So pag masyadong malapit yung distansya mo dun sa sasakyan na nasa unahan at bigla siyang huminto or nag-swerve, maaari mo siyang matamaan at maaari kayo ma-involve sa isang aksidente. So maintain a safe following distance dun sa sasakyan na nasa unahan para maging safe ang iyong pagmamaneho. So napaka-importante po nitong 3-second rule, mga ka-fixit. So sabi ko nga kanina, sa mga adverse conditions like kapag heavy rain
or high speed driving like sa mga expressway, yung 3-second rule, pwede mong i-increase yan. Pwede mong gawing 4-second rule, pwede mong gawing 5-second rule, mga ka-fixit. Okay? So part po yan ng defensive driving technique na tinuturo ko dito sa ating channel. So palagi ka manood ng channel natin, marami po kayo tuturo sa inyo na defensive driving techniques at iba pang mga paraan para makapagmaneho po tayo ng maayos, responsable at tama sa kalsada. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling, kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Feed TV, sharing information.